Palagay natin, kasi itong taong ito, madaya ito eh. Si Tampered, nang kakatyan ng bahagi ng video mo, tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman eh. Pero liliwanagin namin, ipalagay lang natin na merong mababasa na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Mateo 16:18 ng Confraternity Version, ipalagay natin na merong mababasa. Tama ba ang salin kung ganun ng Confraternity Version? Bakit namin yan ang itinanong namin sa inyo mga kababayan? Una, ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tampered, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. Yung Iglesia, yung Katolika, ibang taon ikinapit sa pangalan nila. Yung Apostolika, ibang panahon din nang idagdag nila. Yung Katolika Romana, ibang taon din ikinabit para madagdag. Sa makatuwid, yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi talaga tamang salin o ilagay sa Mateo 16:18 sapagkat 17th century pa lang na-formalize o nagamit yung pangalang yan, ilang taon na, ilang dekada na ang nakalipas, tapos na ang Biblia. Kaya hindi tamang gamitin sa Mateo 16:18 ang pangalang yan. Yan. Matapos ang matinding pamimersonal atake, nagtaka tayo. Nag-message si Kaburnok sa akin. Sabi niya, deleted ang mga videos. At nang tinignan nga natin ang kaniyang channel, dahil kanina umaga, kumpleto pa ang mga videos ng Tinig ng Karunungan. Ito ang makita natin sa kanyang channel. Matapos sinagot siya ni Kaburnok, sinagot din natin yung sabi niyang di pwede gamitin ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Grabe, matindi talaga ang banat, at ang pamimersonal. Mr. Tampered tawag nila sa akin dahil din nila matanggap yung salin na nabasa at ginamit sa debate. Pero, yung sinabi niya na di pwedeng gamitin ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church dahil 17th century. Una, saan kaya siya nangalap na 17th century opisyal na lumabas ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Kung 17th century opisyal na lumabas, anong masasabi nila sa aklat ni Felix Manalo na ang solo sa pahina 29, ito ang pitsang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap na pangkalahatang kapulungan ng buong pandaigdig at buong daigdig, makristyanismo. Ito ang nagpapakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nawala na ang mga video sa kanya. Pero may bagong ipinasa sa akin na grabe din, matindi ang banat. Ito, pansinin ninyo. Relihiyon. Labo-labo di ikaw magbasa English pa, ikaw na. Hindi, Tagalog lang. Tagalog. Sandali muna ito ang banat nila. Basahin mo, Kuya Robin, pakibasa. Pakibasa nga yung totoo po.
Ito po ang tamang basa sa aklat po ng Siya ang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa page 11. Talibong, makinig ka. Pampihira ka. Tinalibong ano? Sige, sige. Pinalibong din yung talib. Sige, tuloy. Kumikita ka ng pera dyan, hindi ka marunong magbasa. Ang tanda ng Santa Cruz, ang paraang ginagawa. Bakit di daw ako marunong magbasa? Tatalakayin natin ito. Ako ang naka-assign sa punto por punto, mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po. Ito ang inyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At welcome sa mga kapatid natin na pumasok ngayon. No? Si Jerome, napanood ko yang The Revealers versus Boy Letra. Kitang-kita sa live ang pag-chop-chop sa libro. Haha. Ayaw tuloy na next paragraph. Mamaya, pakita ko din yung mga ginagamit nila, kapatid, no? So ako ang inatasan ngayon sa punto por punto. At ito talaga ang banat nila. I stand corrected na yung kanang kamay na type, yung kanan na nalagyang Y, doon ako nagkamali. Y, nagiging kanyang. Pero doon sila gustong kumuha ng puntos. Dahil daw umano, ang kanang kamay, nagiging kanyang kamay, nagsinungaling daw ako. Pakinggan ninyo ito. Basahin mo, Kuya Robin, pakibasa. Pakibasa nga yung totoo, yung totoo po. Ito po ang tamang basa sa aklat po ng Siya ang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa page 11. Talibong, makinig ka. Pampihira ka. Tinalibong ano? Sige, sige. Pinalibong din yung talib. Sige, tuloy. Kumikita ka ng pera dyan, hindi ka marunong magbasa. Ang tanda ng Santa Cruz, ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay. Kanang kamay. Yan ang nakasulat. Di kanya. Tinalibong ni Talibong yung sarili nilang aklat. Pakita natin yung aklat nila, Kuya Sedan. Parehas lang naman yung nakasulat. Kaya lang hindi po binanggit yung kanang Hindi. kamay. Ayan. Binago nila, Kuya Sedan, Ay, yung ayun. pinapakita niya. Ayan o. Yung terminong kanang kamay, dun sa kanya. original, binago, ginawa niyang kanyang kamay. Nakita niyo, Oo, kasi nungalingan ni... kala ko, nilagyan ng Y. Oh. Nakita niyo ang kasinungalingan ni Wendell Talibong? Diyan ba kayo maniniwala? Pero Defensor Katoliko yan. Harap-harapang nagsisinungaling. Yan. Doon sila kumuha ng punto, mga kapatid, dahil nalagyan kasi yung kanang, nalagyang Y, nagiging kanyang. Pero, ang pagkakamali ba para sa INC, kasinungalingan ba kung nagkamali man? Pakinggan natin ang kasama nilang si Cesar Sinita. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo. Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. Oh, yan.
di sila nagkasundo dito. Pero kung ang maling pagbasa ay kasinungalingan na, ang tanong sa channel na ito, The Revealers, di ba sila nagkamali sa pagbasa sa referensya katolika? Pakinggan ninyo. Yun. Labo-labo di ikaw magbasa English pa, ikaw na. Hindi, Tagalog lang. Tagalog Ay, yan. ako na magbabasa. Ay. Teka. I-focus ko lang. Medyo Malabo. Medyo patagalin niyo po ng konti kasi magpo-focus ng maigi yung camera. Yan, yo. Ano ang nasa dulo ng sandalyas ng Diyos? Ng Papa Hindi. po. Ay, sorry. Labo na. Yeah. May Diyos kasi ako nabasa. Jose, ang nakasulat sandalyas ng Papa, pagkatapos ang binanggit sandalyas ng Diyos. Ano ba talaga? Kung ang pagkamali sa pagbasa ay pagsinungaling, ibig po sabihin, nagsisinungaling kayo. Tutuloy natin ito sa talakayan mga kapatid. Ako kasi ang inatasan ngayon sa punto por punto. So sa pagkakataong ito, pasok muna tayo sa punto por punto, no? Ako ang inatasan na magtalakay at itong mga ginagamit nilang referensya na nagiging diferensya, isa-isahin natin sa pagkakataong ito. Okay? So, samahan ninyo ako. Sinabi mong father, especially yung ama sa pananampalataya, ang pinatutungkol dito, yung mismong nangangaral ka sa salita ng Diyos Ama. No? Ng Diyos mismo. At hindi siya basta-basta. Malaking responsibilidad po iyon. Kailangan ikaw, kapag hinirang ka, nandun na yung malaking responsibilidad na especially yung pagiging guro mo, hindi ka basta-basta guro. Intindihin natin yun. Hindi ka basta-basta guro at hindi ka basta-basta pwedeng tawaging ama. Kailangan nandun yung malaking responsibilidad. No? Unang-una, dapat talagang totoong hinirang ka. Kaya nga ang ating Panginoon Jesucristo, naghirang na siya na. Kaya bandang huli nitong konteksto, ako'y maghihirang. Napakaliwanag po nun. Ito'y tungkol sa ama ng pananampalataya. Hindi siya ordinaryong guro ka lang o pagka nangangaral tayo. Ano ba naging problema nitong mga to na gusto magpatawag ng ama o guro? Kaya sabi niya rito, gusto niyong tawagin kayong guro. Tungkol po ito sa pananampalataya, hindi yung ordinaryong guro. Hindi ka basta-basta patawag ng guro, ama ng pananampalataya kung ganito ang ginagawa mo. Napakalayo sa pinapangaral mo. Ulitin ko. Hindi ka pwedeng tawaging ama o guro kung napakalayo ng ginagawa mo, ang sinasabi mo sa ginagawa mo. Kaya sabi nga rito, sabi rito, sundin ninyo, no? Ang mga tinuturo. Ayan, yung mga tinuturo, tama eh. Pero anong ayaw ng Diyos? Huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila sinasagwa ang kanilang pangangaral. Ano ibig sabihin nun? Ang pangangaral nila tungkol sa Diyos, sila mismo sinasaway nila. So bakit ka kailangan patawag na guro kung ikaw mismo hindi mo kayang panindigan at isakatuparan ng mga salitang binibitawan mo at lalong-lalo na ito'y galing sa Diyos. Yun po yung konteksto nun. Kasi mabigat yan. Pagka tayo, kahit kaya nga mga kaparian, lalo na tayo, kapag tayo nangangaral, pwedeng ibalik sa atin yun eh. Ikaw ba, ginagawa mo yan? Tama, no? So, dito, pinapaliwanag niya, hindi ka basta-basta pwedeng tawaging father o ama ng pananampalataya o guro ng pananampalataya. Kailangan nandun yung pagsunod mo. Nandun yung pagpapakumbaba, nandun yung mabubuting gawa, at nandun din ang pagmamahal sa kapwa. Kaya ang sabi niya rito, pansinin niyo sa bandang huli, dahil hindi nga sumusunod, no?
batas sila ng batas pero sila mismo ayaw sumunod. Ang sabi rito ng ating Panginoon Kristo sa bandang huli, tingnan yung konteksto, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. So hindi lang yung posisyon, no? Kaya nga sabi, praise is not a profession, it's a devotion to God. Pinag-uusapan natin ang Diyos na nagpakababa. So gusto mong tawaging guro ka, totoong ama o father ka, magpakumbaba ka. Gawin mo kung ano yung sinasabi mo, tinuturo ng Diyos para sa iyo at para sa lahat ng tao. Yun po yung konteksto noon. Kaya dito makikita mo pa nga, bagsak na kagad yung tinatawag na faith alone. Dahil itong mga to, may faith ito. Ito pinag-uusapan po, iba, yung mga batas ni Moises. May faith yan. Pero galit na galit ang ating Panginoon Kristo. Bakit? Wala sila sa gawa. Di bagsak na kaagad yung faith alone. So yun po ang pagpapaliwanag natin. No? Yun po yung sinasabi natin dito, pinapaalalahanan tayo. Ang sinasabi po rito yung ama ng pananampalataya, may malaking responsibilidad. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, salita po ng Diyos to. Mabigat to. May mabigat na pasanin ganyan. May mabigat na responsibilidad po tayong gagawin. Kaya lahat po tayong mangangaral, no? Although we're also priests, a common priest. We're not a ministerial priest. Tayo rin po pwede mangaral pero sisiguraduhin dapat natin lahat ng pinapangaral natin para pwede tayong tawaging guro ng pananampalataya, ang mga kaparian, karapat dapat kang tawaging ama ng pananampalataya, dito pinapaalala sa atin. Dapat may gawa, may pagpapakumbaba, at mayroon din pagmamahal sa kapwa. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. At God bless po sa ating magte-topic ngayon. Si Brother Wendell Talibong. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. Sa tinibigyan naman ngayon kay Brother Wendell Talibong naman sa kanyang greetings and topic. Brother Wendell Talibong, good evening sa iyo. Okay, good evening, Brother Jando, sa ating mga kasama ngayon sa punto por punto. Sa lahat na mga kapatid natin na sumusubaybay sa ating live. Brother Jando, may nag-comment dito ba wala daw live ang punto por punto? Ha? Wala daw live ang PPP. Teka. More than one ingestion. Ibig sabihin, yung live kanina hindi pa nag-turn ng streaming, nag-turn off ng streaming. So di kayo nag-live ngayon? Nag-start ako ng live pero hindi ko alam na dalawa pala nakakunik. Ito ibig sabihin nang nag-live kanina hindi pa ino-off yung stream. So walang live. Ano ko muna to? Walang live na nakita ko dito din, oh. Sa ano? Sa punto por punto. Hindi kayo naka-live. Brother Jando, nag-end na ba ako? Wala. More than one ingestion is using the primary URL. Nag-change po. Kamo man siguro nag-change og URL gahapon? Stream key ba to? Brother to. Di kayo naka-live. Hindi kami naka-live. So, paano ba to? Reset. Try ko i-reset, ha? Yun, try ko i-reset. Then, copy ulit. Then, ano kanina is... Okay. More than one ingestion. Pag sinabi more than one ingestion, sabihin, naka-streaming pa rin yung isa. Pag streaming ko, naging more than one ingestion. May mga nag-comment sa akin, wala pang live ang PPP. Ulit. Tingnan ko.
nag lang Ang ganda pala ng ebanghelyo. Pero sa inyo, bro Wendell, na Oh, ano siya, no? naka-live Na, yun. naku, Naka-live. yun po kanina, maganda, ang ganda pa ng ebanghelyo natin kanina. tingnan natin na sige, gusto niyo lang Bro Wendell kasi kanina in-start ko to streaming. Ngayon ko lang namalayan na hindi pa pala siya nag-start. Dalawa pala naka-ingest. So, ang nangyari ngayon ay hindi pa siya nag-start. Kailangan ko nga sa ano, sa YouTube natin sa kabila para makita natin na nag-start na ba siya. Dito naka-live na siya. Oh, wait lang. Okay, go ahead. Go ahead. Okay, Bro Wendell. Naka-live na ba? Yes. Okay. Naka-live na. Oh, naka-live na kayo. Oh, okay na. So, sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. At ang ating ginawa ang pagsagot sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya dahil meron tayong kasabihan na ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kung mapansin ninyo mga kapatid, may sagutan na tayo at sinagot din ni Ka Bornok sa Factbusters PH ang channel ng miyembro ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa banat at matinding pamimersonal. Ito nga ang kanyang pamimersonal sa akin at ang banat sa pananampalatayang Katoliko. Ipalagay natin kasi itong taong ito madaya ito si Tampered nang kakatyan ng bahagi ng video mo tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay munting kaalaman Pero liliwanagin namin, ipalagay lang natin na merong mababasa na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Mateo 16:18 ng Confraternity Version, ipalagay natin na merong mababasa. Tama ba ang salin kung ganun ng Confraternity Version? Bakit namin yan ang itinanong namin sa inyo mga kababayan? Una, ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tampered, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. Yung Iglesia, yung Katolika, ibang taon ikinapit sa pangalan nila. Yung Apostolika, ibang panahon din nang idagdag nila. Yung Katolika Romana, ibang taon din ikinabit para madagdag. Sa makatuwid, yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana hindi talaga tamang salin o ilagay sa Mateo 16:18 sapagkat 17th century pa lang na-formalize o nagamit yung pangalang yan, ilang taon na, ilang dekada na ang nakalipas, tapos na ang Biblia. Kaya hindi tamang gamitin sa Mateo 16:18 ang pangalang yan. Yan. Di pwede daw gamitin ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church dahil 17th century na daw. At yung sinabi niyang 17th century, alam na natin kung ano ang aklat na gagamitin nila, yung paulit-ulit na ginamit ng mga ministro. Itong aklat na ito, ang Discourses of the Apostles' Creed. Ano po ba ang nakasulat? Ito sa pahina 133. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church,
as descriptive of Christ Church. Yun ang aklat na ginagamit nila, Discourses of the Apostles' Creed. Kailan idineklara sa Konsilyo Vaticano? 1870. Ang tanong, yung binanggit niya 17th century, ito po bang 1870 para sa INC 17th century? At kung ang argumento niya dahil sa 1870 idineklara, doon lang nagsimula at wala pa ang 1870, therefore di pwedeng gamitin ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, lalo nang di pwede gamitin sa confraternity. Ang tanong, ba't sa aklat ni Felix Manalo ginamit niya? Saan? Ito, sa aklat, ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana ni Felix Y. Manalo sa pahina 29. Ang pitsyang ito, pitsyang ha, ang ginamit pa, ang pitsyang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig, makristyanismo. Ito ang nagpapakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumulpot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang tanong, kung ang argumento nila 1870, hindi yan 17th century ha, 1870 na ideklara, doon pa lumitaw ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, di pwedeng gamitin, bakit ginamit sa aklat ni Felix Manalo na nag-exist na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Dahil ang 1870 ay isang deklarasyon sa pagdeklara ng simbahan na hindi magbabago ang katotohanan. Opisyal na ideklara, pero di ibig sabihin, doon pa nagsimula. Pero nang tiningnan ko kaninang umaga ang channel ng Tinig ng Karunungan, kumpleto pa ang video. Pero, ngayong hapon, nag-message si Kaburnok sa akin, 4 na lang daw ang video. Eto. 4 na lang ang video. Asa na ba yung iba? Kaya, kung tingnan natin ang kanyang channel, sisilipin natin ang kanyang channel, ito na ngayon. Ito makita ninyo. Asa na ba yung mga video niya? Walang pagkakaiba sa kay Cesar Sineta na banat ng banat, pamimimersonal, grabe talaga Pero, sinagot, nandito pas Bradyando, dito, sa kay Sineta, pero 1 year na pala, nakalipas. Grabe, pero wala na. Wala na. Wala na. Ngunit, pinadalahan naman tayo ng banat ng ibang mga INC, miyembro. Ano yung banat nila? Itong aklat Katoliko kasi, sinisikap talaga nila na makapunto. No? Itong aklat na ito. Aaminin ko na nagkamali ako sa pag-type. Yung kanang kamay, yung kanan, nalagyan kong kaniyang. Ito. Pakita ko muna sa inyo mga kapatid. At dito sila kumuha ng punto na ayon sa kanila, sinungaling itong si Talibong. Talibong, mandarambong. Yan ang kanila. Ito. Ito kasi ang mabasa sa pahina 11. Yung kulay pula,
kanang kamay yan. Kanang kamay. Nalagyan ng Y, nagiging kaniyang kamay. Oh, at doon sila, pero nakasulat sa naturang aklat na ito mga kapatid, ito talaga ang mabasa. Ang paraang ginawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda ng cross. Ang pag-antanda ay ang paggawa ng 3 cross. Nang hinlalaki sa kanang kamay, ang unay sa noo, at ang ikalawa ay sa bibig. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ayan ang nakasulat. At doon sila kukuha ng puntos. Ito. Basahin mo, Kuya Robin, pakibasa. Pakibasa nga yung totoo, yung totoo po. Ito po ang tamang basa sa aklat po ng Siya ang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa page 11. Talibong, makinig ka. Pampihira ka. Tinalibong, ano? Sige. Tinalibong din yung talib. Sige, tuloy. Kumikita ka ng pera dyan, hindi ka marunong magbasa. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay. Kanang kamay. Yan ang nakasulat. Di kanya. Tinalibong ni talibong yung sarili nilang aklat. Pakita natin yung aklat nila, Kuya Sedan. Parehas lang naman yung nakasulat. Kaya lang hindi po binanggit yung kanang Hindi. kamay. Ayan. Binago nila, Kuya Sedan, Ay, yung ayun. pinapakita niya. Ayan o. Yung terminong kanang kamay, dun sa kanya. original, binago, ginawa niyang kanyang kamay. Nakita niyo, kasi nung kalingan ni... Kala ko, nilagyan ng Y. Oh. Nakita niyo yung kasinungalingan ni Wendell Talibong? Diyan ba kayo maniniwala? Pero Defensor Katoliko yan. Harap-harapang... Well, I stand corrected na nagkamali ako sa pag-type. Pero, ang tanong, yun bang pagkakamali para sa INC? Sabi nila kasinungalingan na daw ang pagkakamali. Pero pakinggan natin si Cesar Sinita. Kung ang pagkakamali ba ay kasinungalingan na, abay, parang di yata sila isa dito. Ito ang sabi ni Sinita. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo. Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. O yan. Si Cesar Sinita kasama nila. Iba daw umano yung nagkakamali ka kaysa nagsisinungaling ka. Pero dito, ang mga kaanib ng INC, abay, gusto lang makakuha ng punto. Yung kanyang nadagdagan ng Y kasi, kanang, kamay, ay kasinungalingan na daw. Dahil, di daw ako marunong magbasa. Okay. Kung ang di marunong magbasa ay pagsisinungaling, tanong, dito ba sa kanilang pagtalakay, di ba sila nagkamali sa pagbasa nila? Eto, pansinin ninyo. Relihiyon. labo-labo di ikaw magbasa English pa, ikaw na. Hindi, Tagalog lang. Tagalog yan. Ay, ako na magbabasa. Ay. Teka. I-focus ko lang. Medyo Malabo. Medyo patagalin nyo po ng konti kasi magpo-focus ng maigi yung camera. Yan! Yo! Ano ang nasa dulo ng sandalyas ng Diyos? Ng Papa Hindi. po. Ay, sorry. Labo na. Jose, ang linaw na nakasulat, ano ang nasa dulo
ng sandalyas ng Papa. Ang pagbasa, Relihiyon. Labo-labo di ikaw magbasa English pa, ikaw na. Hindi, Tagalog lang. Tagalog. Ay, ako na magbabasa. Ay, 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 ay. Teka, i-focus ko lang. Medyo Malabo. Medyo patagalin niyo po ng konti kasi magpo-focus ng maigi yung camera. Yan, yo. Ano ang nasa dulo ng sandalyas ng Diyos? Ng Papa Hindi. po. Ay, sorry. Labo na. May love Diyos kasi ako nabasa. Jose, punang-puna sila sa akin na nagsinungaling ako dahil nagkamali sa pagbasa, ilang bisis sila nagkamali din sa kanilang pagtalakay, sa pagbasa dito. At hindi lang yan. Sa channel natin, si Brad Calix, yung dating pastor na yumakap sa simbahang Katoliko, tinatalakay kasi niya yung mga modus ng mga born again. At ito namang mga kaanib ni Felix Manalo, pinaratangan nila na yung tinig ni Brad Calix na dating pastor, ako daw yun. Ito, pakinggan ninyo. Paano modus sila dyan? Paano sistema nila? Meron silang pa-dinner. Si Bro Yung Calix context nito, mega church to ha. May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Ba? Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan. Di mo naman. Hindi yan sila bumaba. Sino daw po yun? Sino po yung nagsasalita nito, Kuya Robin? Ang nagsasalita diyan ay siguro ay voice over ni Talibong Mandarambong. Ang nagsalita daw umano diyan, siguro. Di pa siya sigurado. Voice over, siguro, ni Talibong Mandarambong. Research naman pag may time. Imagine, kinuha na niya ang video ni Brad Calix. Pagkatapos, ako daw ang nagpahayag. Ito ang video ni Bro Calix. Sino ba yung target audience? Christine, magandang gabi. Roger Turgo. Kay Ate Mariby Cabato Largo, salamat. Kay Juliet Bukaw Apayor. Now, ang target itong mga anti-Catholics na ito kasi nga ginagamit nila yung paraan ng business o pagninegosyo. Sino ba yung target rito? Audience? Katoliko. Ganun kasimple. Wala naman sila ibang tinatarget. Hindi ho tatarget ng Iglesia ni Manalo yan. Hindi tatarget ng Mormons yan. Hindi, mahirapan sila doon eh. Mahirapan sila doon sa kulto. Kaya pinakamadali na sistema ng mga anti-Catholics na ito, yung Katoliko. Now, ano po yung marketing strategies ng mga simbahan po na ito? Again, balik tayo doon sa marketing plans. Importante yon, may plano. Pangalawa, ano ba yung capital nila? Committed members. Dapat ang miyembro masipag, yung mga volunteers. Excited yan. Pangatlo, hindi lang marketing plans under sa business opportunities. Pangalawa, capital. Pangatlo, may tinatawag sila na ROI o yung return of investment. Hindi naman papayag yung mga may pera dyan na tumaya ako dyan, pinondohan ko yung gagawin ng project na simbahan. Dapat may balik sa atin yan. May balik. Yun. Si Bro Calix ang nagtalakay niyan. At kinuha nga nila ang video. Makita ninyo. Paano modus sila dyan? Paano sistema nila? Meron silang pa-dinner. Yung context nito, mega church to ha. May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Ba? Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan. Di mo naman. Hindi yan sila bumaba. Sino daw po yun? Sino po yung nagsasalita nito, Kuya Robin? Ang nagsasalita diyan ay siguro ay voice over ni Talibong Mandarambong. Yan. Parang kitang-kita dito na apektado talaga sila sa paglalahad natin
sa katotohanan at pagsagot, no? Bakit? Dahil sa epekto nito na apektado sila. Una, ano nangyari? Si Cesar Sinita, wala na. Ngayon, mga video na naman nitong tinig na karunungan daw, wala na din. At may mga nagpadala sa akin, ito ang The Revealers ba ito channel, na binanatan ako, matinding banat. Hindi ko na po ipi-play ha. Ito na po. Ito na. Sige. Kasulat. Ang paraang ginawa sa paggamit. Ayan, ito ay nasagot na natin. Pero, meron tayong pakita dito yung aklat na ginagamit nila ang kay Monsignor Luis. Sandali ha. May aklat silang ginamit dito at gusto nila ding maka-score. So, isa-isahin natin ito, mga kapatid. No? Ito. Ito ang aklat ni Monsignor Luis. Ito. Pansinin niyo. A coffee, censor deputatus, imprimatur ni Michael J. O. Doherty. Hindi po makita po yung Dark Horse. Hindi ko pa inano. Dito sa page 373. Ayan. Malabo yung mata ko. Okay na po. Malinaw naman po dito. Ayan. May Catholic faith. Sinulat ni Louis Larabuan Moro. Ayan. Pwede pong pakilapit yung Louis Larabuan Moro. Ayon, Most Reverend Louis Larabuan Moro. Ayan. Larabuan. Ano tinata ito eh? Anong sabi dyan? Page 385. Whenever we are in trouble, pain, danger, or temptation, the use of sacramentals is of a great benefit. Every Catholic should own a blessed rosary and use it. Every Catholic man, woman, boy, girl, or child should wear on his person a blessed crucifix yun yung krus. or medal or scapular. It serves to remind the wearer in times of danger that there is a God who cares what happens to his soul. Ito na, tandaan nyo to. Ito. Dito sila gustong kukuha ng punto. Pero, ibalik natin sa kanila. Ito. Unlike the sacramentals, so, malinaw na, binasa nila. Pero, ang nakasulat, unlike the sacramentals, ang pagbasa, unlike the sacramentals, di po ba pinupunan ninyo ako sa pagbasa? Page 385. Whenever we are in trouble, pain, danger, or temptation, the use of sacramentals is of a great benefit. Every Catholic should own a blessed rosary and use it. Every Catholic man, woman, boy, girl, or child should wear on his person a blessed crucifix yun yung krus. or medal or scapular. It serves
to remind the wearer in times of danger that there is a God who cares what happens to his soul. Ito na, tandaan nyo to. Unlike the sacramentals, Again. Unlike Unlike- the sacraments, magkaiba yan. sorry. Unlike the sacramentals were instituted by the church, Catholic Church yun. Tapos, not by Christ. ano pa? Ito ang masama. They are not necessary To what? to salvation. Narinig ninyo? Mga viewers namin, hindi kami Ayan. Nabasa lang nila na sacramentals are not necessary to the salvation. Tama naman. Dahil ang sacramentals, hindi po yun sacraments. Ang sacraments, ang necessary, kailangan para sa kaligtasan. Pero uunahin natin mga kapatid yung sinasabing sacramentals, unlike the sacraments, are not necessary to salvation. Wala tayong tutol diyan. Di lang nila naunawaan. Dahil ang sacramentals ay mga banal na bagay na nagpaalala lamang sa ating banal na pananampalataya. Halimbawa, ang cross, ito'y nagpaalala kay Kristo na naipako sa cross para tayo'y maitubos sa banal niyang dugo. Ano ang kailangan sa ating kaligtasan? Ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus mismo. Ang cross ay isang paalala lamang na tayo'y tinubos ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagpako. Pero ibalik natin sa kanila. Dahil doon sila kumuha ng punto, no? Na sacramentals, unlike the sacraments, are not necessary to salvation. Paano natin ibalik? Ang INC 1914, di ba gumagamit sila para sa pagpaalala sa kanilang founder ng bagay? At ano yung bagay na yan na ginagamit nila? Ito, basahin natin sa kanilang Pasugo magazine mga kapatid, kung ano ang bagay na ginagamit nila na nagpaalala sa kanilang founder. Ang Pasugong magazine na ito ay sulat ni, meron silang relikya. Sulat ni Benjamin Santiago, Marso 1965, page 1. Ito po ang mabasa natin. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanim ang relikya sa tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan naming sinasabi ito? Meron ka bang ipakitang batayan na sinabi naming iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. Sinapansin ninyo mga kapatid sa kanilang Pasugo magazine, wala daw masama sa relikya, basta relikya ni Felix Manalo. Imagine, sa relikya ni Felix Manalo, walang masama. Ngayon, ito bang upuan na tinatawag na tronong likmuan o upuan sa yumaong si Felix Manalo na founder nila ayon sa Pasugo na nakasulat Marso 1965 sa pahina 1 na ang may akda ay si Benjamin Santiago? Ito ba ba'y necessary to the salvation of INC? Kailangan ba ito sa kanilang kaligtasan na may upuan ni Felix Manalo? O anong masasabi ninyo?
Ba't gumagamit kayo ng ganito kung ibalik natin sa kanila? Kailangan ba sa kaligtasan ng mga kaanib ng Iglesia na Kristong tatag ni Felix Manalo yung upuan na inalagay mismo sa gitna sa anibersaryo ninyo? Sigurado ang sagot nila, hindi naman yung upuan ni Felix Manalo ang kailangan, kundi yun lang inaalala naming nakaupo. Oh. Ngayon, alin ang mas maganda na bagay na gagamitin para sa pagpaalala, mga kapatid? Yung upuan ni Felix Manalo na nagpaalala kay Manalo na umupo sa naturang upuan noon, o yung krus ng simbahang Katoliko na nagpaalala kay Kristo mismo na nakapako para sa ating kaligtasan? Aber, isip-isip naman, mga mahal na kapatid. Ngayon, punta tayo sa binasa nila. They were not instituted by Christ, but by the church. Ibalik natin din sa kanila. Alam naman natin na ang simbahan ay may authority, ang tunay na simbahan. San Mateo 18:18, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10. Ang tanong, kung doon sila kumuha ng punto sa binasa nila sa aklat ni Monsignor Luis. Ito po na aklat, no, napakaluma, na nakasulat, they were not instituted by Christ, but by the church. Ang tanong, sino ang nag-utos na ang upuan ni Felix Manalo ilagay sa gitna ng kanilang ika-50 anibersaryo sa pagkatatag ng Iglesia ni Cristo? Tanong, ang Panginoong Hesukristo ba ang nag-utos na ang upuan ni Felix Manalo? Yun ang punto, na they were not instituted by Christ, tulad sa mga sacramentals, but instituted by the church. Ganon din ang upuan ni Felix Manalo. Di mabasa yan na inutos ng ating Panginoon Hesukristo. Pero sino ang nag-utos? Walang iba, kundi ang kanilang simbahan mismo. At hindi lang yan. Maliban sa upuan, ano pa ang ginawa nila? Di po ba sa Pasugo Magazine, meron silang medalya ni Felix Manalo? Asan mabasa? Ito, mabasa sa Pasugo Magazine, mga mahal na kapatid. Pasugo, Marso 1965, page 2 ni Benjamin Santiago. Katulad din naman sa larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Hindi okay pala ang larawan. Basta kay Felix Manalo, wag lang yung larawan ng Panginoong Hesukristo. Di nila yan matanggap. Kung ginagamit nilang kapital, yung nakasulat na they were not instituted by Christ, but by the church. Ang tanong, sino ang nag-utos na gawa ng medalya si Felix Manalo? Ang ating Panginoong Hesukristo ba? Ang mga apostol ba? Hindi. Ang kanilang sekta. Ang medalya ba ni Felix Manalo, kailangan ba yan sa kaligtasan ng mga kaanib na ito? Ganon din ang sagot nila. Hindi. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the